Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Pagkatapos ng Araw na Iyon. Mula sa sandaling isinilang tayo sa lupang ito, nakatakda na tayong lisanin ang mundong ito. Kung gayon, ano ang mangyayari pagkatapos nating lisanin ang mundong ito? Sinasabi ng Diyos na ang bawat kilos na ginagawa natin ang siyang magtatakda ng ating buhay pagkatapos ng araw na iyon. Hindi ba't isa itong mahalagang katuruan ng Biblia? Kaya, hindi natin kailanman dapat na isapamuhay ang buhay ngayon nang walang kabuluhan at nang walang pagpapahalaga. Ano ang mayroon ang lahat ng tao sa huli? Ang lahat ng tao ay may buhay pagkatapos ng araw na iyon. Tiyak na darating ang araw kung kailan itatakda ang kapalaran ng lahat. Mayaman man sila o mahirap, makapangyarihan o mga karaniwang tao, hindi ba? Sila man ay mga makapangyarihan, mga inuusig, mga kilalang tao, o mga ordinaryong tao. Lilisanin nilang lahat ang mundong ito. Gayunman, hindi ito ang wakas. Ang mahalaga ay ang mangyayari pagkatapos ng araw na iyon. Kung gayon, ano ang siyang magtatakda sa magiging buhay natin pagkatapos ng araw na iyon? Ang lahat ng ating sinasabi, iniisip, at ginagawa habang nabubuhay sa lupang ito, ang nagtatakda sa magiging buhay natin pagkatapos ng araw na iyon. Alinsunod sa katuroang ito ng Biblia, hindi natin dapat na aksayahin ang ating buhay sa isang bagay na walang kabuluhan. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay, ano ang mangyayari pagkatapos ng araw na iyon? Ang paghuhukom. Sa Bibliang Ingles, ito ay nasusulat bilang judgment o paghuhukom. Dahil binabanggit nito ang paghuhukom, isipin natin ito bilang isang hatol na ginagawa ng isang hukuman. Ang ilan ay mapupunta sa impyerno at ang ilan naman ay sa langit. Ang ilan ay magdurusa magpakailanman sa nagniningas na lawa ng apoy, at ang ilan ay magtatamasa ng walang hanggang buhay at kaligayahan. Ang buhay natin ay may tatakda pagkatapos ng araw na iyon. Ang lahat ng sinasabi, iniisip at ginagawa natin ay natitipon. Sa Revelation, ano ang gagawin ng Diyos ayon sa ating ginawa? Gagantihan niya ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng araw na iyon, suriin muna natin ang mga katuroan ni Jesus at tanungin ang mga sarili. Mula ngayon, anong uri ng buhay ang dapat nating paghandaan? Dapat nating paghandaan ang mangyayari pagkatapos ng araw na iyon. Tignan natin ang Matthew chapter 7. Sa Matthew chapter 7 verse 21, sinabi ni Jesus na, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Saan natin gustong pumunta pagkatapos ng araw na iyon? Sa kaharian ng langit. Dito, sinabi ni Jesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung gayon, hindi ba't masasabi natin na ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay ang paraan upang mapaghandaan ang walang hanggang kaharian ng langit? Verse 22, sang araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa ibang salita, sino sila? Ang mga gumagawa ng kasamaan ay ang mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos.
Kaya nasusulat sa ibang bersyon na, lumayo kayo sa akin, kayong mga lumalabag sa kautusan. Pagtatayo ang mga tao sa harapan ng hukuman ng Diyos, magtatanong ang Diyos ng, ano ang ginawa mo sa lupa? Ang ilan ay magsasabing, Panginoon, Panginoon, nagpropesi ako sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo. Gumawa rin ako ng maraming gawang makapangyarihan. Ano pa ang ginawa mo? Ipinangilin ko ang linggong pagsamba, sumamba sa krus, at nagdiwang ng Pasko. Sa ganitong paraan, pag nilatag nila ang lahat ng gawa ng kanilang pananampalataya, ang Diyos ay gagawa ng paghatol. Depende kung ito ba ay kalooban ng Diyos o paglabag sa kautusan. Hahatulan sila ng Diyos at hindi niya kikilalanin ang lahat ng sumuway sa kautusan. Kabilang sa kalooban ng Diyos, naroon ang mga kapistahan ng Diyos, ang bautismo, ang regalusyon ng belo, at marami pang ibang katuruan ng bagong tipan. Kabilang sa mga ito, suriin natin ang katuruan na dapat tayong maniwala sa makalangit na Ina. Ngayon, may napakaraming simbahan sa paligid natin. Kung titignan natin ang buong mundo, napakaraming tao ang nag-aangking naniniwala sa Diyos. Gayunman, sa huling panahon ng Espiritu Santo, kanino tayo dapat na maniwala? Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, sinasabi ng Diyos na dapat tayong lubos na maniwala sa Diyos Ina. Ipinapahiwatig na ang pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina ay kalooban ng Diyos. Pero kahit na sinasabi nating Panginoon, Panginoon, kung hindi natin gaganapin ang Kanyang kalooban, maliligtas ba tayo? Pagkatapos ng araw na ito, itatakda ng Diyos kung pupunta tayo sa langit o sa impyerno, batay sa kung paano natin isinagawa ang ating pananampalataya sa lupang ito. Dahil maging ang mga nagsasabing Panginoon, Panginoon ay hindi makakapasok sa langit, hindi na kailangang sabihin pa na ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay hindi rin makakapasok. Kung gayon, hindi ba't dapat nating akayin ng buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng tamang pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina? Gayon din, hindi ba't dapat nating gabayan ang ating kapwa tungo sa katotohanan ng may pag-ibig? Ngayon, tanging ang pananampalataya sa Diyos Ama ang binibigyang diin ng mga simbahan sa mundo. Gayunman, tinuturuan tayo ng Biblia na makakamit natin ang ganap na pananampalataya pag naniniwala tayo sa Diyos Ama at Diyos Ina. Tignan natin ang Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4 verse 26 nasusulat, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang sino? Ating Ina. Hindi ba't malinaw na nasusulat na ating Ina? Verse 27. Sapagkat nasusulat, magalak ka, ikaw na baog, ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa sa mga anak ng may asawa. At kayo mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi kanino? Kaninong mga anak tayo? Ng babaeng malaya. Sino ang tinutukoy na babaeng malaya sa Galatians chapter 4? Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na si Jerusalem ay ating ina. Ang bayan ng Diyos na tumanggap ng pangako ay tinatawag na mga anak ng babae. Sa pamamagitan ng 66 na aklat ng Biblia, malinaw na tinuturo sa atin ng Diyos na mayroon tayong Diyos Ina. Hindi lang ito ang patotoo sa Biblia. Buksan natin ang Genesis chapter 1. Paglubos nating naiintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos dito,
makakabahagi tayo sa pangako ng Diyos tungkol sa kaharian ng langit pagkatapos ng araw na iyon. 이와 같은 하나님의 약속에 동참할 수 있는 것이죠. Tignan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. 1장 20 Chapter 1 verse 26. 하나님이 가라사대 Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. 사람을 만들자라고 했습니다. Ang Diyos na lumikha sa tao ay nagsabing, 우리가 lalangin natin ang tao. 그렇게 말씀하셨습니다. Kaya ang Diyos sa tagapaglikha na lumikha sa sangkatauhan 하나님은 ay hindi iisa. 하나님이 아니시죠. 그럼 우리 Alamin natin kung anong larawan ng Diyos ang umiiral sa kategoryang natin sa pagbukas sa verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. 대로 창조했다는 것은 Dahil nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ibig nitong sabihin na kinopyan niya ang kanyang larawan, hindi ba? 그대로 Matapos gumawa ng kopya ng larawan ng Diyos, sino ang mga nalikha? 자와 Nalikha ang lalaki at babae. 되었더라고 했습니다. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi niya nilikha ang tao nang sa sarili lang niya. Kung iisang Diyos ang lumikha ng tao, paano niya ito dapat na ipinahayag? 뭐라고 표현해야 됩니까? Lalalangin ko ang tao nang sa sarili ko. 혼자 창조하겠다. 적어도 Dapat ganito ang ekspresyong ginamit niya. Gayunman, sa verse 26, sinabi ng Diyos, 사람을 창조하자. lalangin natin ang tao ayon sa sarili nating wangis. 형상과 Kaya nalikha ang lalaki at babae. 되어졌습니다. 그 Ano ang tawag natin sa lalaking larawang iyon ng Diyos? 뭐라고 표현하죠? Tinatawag natin siyang Diyos Ama. Kung gayon, ano ang dapat nating itawag sa babaeng larawan ng Diyos? 뭐라고 불러야 됩니까? Dapat natin siyang tawaging Diyos Ina. 하나님이시죠. Ipinapaliwanag ng Genesis ang bagay na ito ng napakalinaw. 오늘날 Pero ngayon, sinasabi ng lahat ng simbahan sa mundo na walang Diyos Ina, Diyos Ama lang ang mayroon. Kung gayon, ang Genesis chapter 1 ba sa kanilang Biblia ay naiiba sa ating Biblia? 똑같습니다. Ito ay pareho. 세계 어느 Kahit aling Biblia ang tingnan nyo, nakarecord ito sa parehong paraan. 그런데도 Gayunman, iisang Diyos lang ang sinasamba nila. Sinasabing, ang Diyos ay iisa. 자, 그 Ang bersikulong madalas nilang gamitin para sabihing iisa lang ang Diyos ay mula sa Ephesians chapter 4. 에베소 4장의 이 말씀입니다. Tingnan natin ang Ephesians chapter 4 verse 5. 주도 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 침례도 하나요. at ilang Diyos, 몇 분이시요? isang Diyos. 자, 하나님 Kung ito lang ang babasahin natin, 보면 tila iisa nga lang ang Diyos. 근데 그 뒤에 Gayunman, ano ang sinasabi pagkatapos nito? 만유의 At Ama ng lahat. 아버지시라고 했습니다. Kaano karaming Diyos ang mayroon tayo bilang ating Ama? 한 분이죠. Iisa lang. 아버지로서 한 May iisang Diyos lang bilang ating Ama. Pero sino pa ang naroon maliban sa Diyos Ama? 누구도요? 여성 Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, sino ang pinagkopyahan ng babaeng larawan? 26절에 누구이셨습니까? Kung gayon, 우리가 hindi ba't dapat nating tawagin ang babaeng larawang iyon ng Diyos na Diyos Ina? 왜냐하면 Ang Diyos Ama at Diyos Ina ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa sangkatauhan. 분이시기 때문에 Kaya kahit sa Genesis chapter 1, ang Biblia ay nagpapatotoo na ang sangkatauhan ay nilikha ng Diyos Ama at Diyos Ina. 창조되었다는 사실을 기록하고 Maraming denominasyon maging sa Korea, 있어도 Presbyterian, Methodista, 감리교, Holiness, 개신교, 침례교, Baptist, 뭐또 Seventh-day Adventist, 여호와 정인, mga saksi ni Jehovah, Unification, 정파의 at 교회, marami pang iba. Pero ang Biblia ay magkakapareho lang. 영어 성경에 Magkapareho ang Bibliang nasa wikang Ingles at ang Bibliang nasa wikang Espanyol. 이렇게 똑같이 나와 있습니다. Dahil ang lahat ng Biblia ay eksaktong pareho ang pagkakasulat, hindi ba tayo dapat na maniwala sa mga ito? 되겠습니까? 또 남성 Hindi ba nalikha ang lalaki sa larawan ng lalaking Diyos? 되었고
At nalikha naman ang babae sa larawan ng babaeng Diyos? 창조하신 것 아니겠습니까? Sa palagay niyo ba, hindi makatukoy ang Diyos sa pagitan ng ko at natin? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at nalikha ang lalaki at babae. 그렇다면 Kung gayon, sa loob ng Diyos, parehong umiiral ang isang lalaking Diyos at isang babaeng Diyos. 존재한다는 것입니다. 여성성을 지니신 Ang lalaking Diyos at ang babaeng Diyos ay magkasamang lumikha sa atin. 하나님께서도 우리를 창조했습니다. 그래서 Kaya sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. 이렇게 Hindi ba? 말씀하셨던 것 아니겠습니까? 자, 이 Batay rito, alalahanin natin ang mga salita ni Jesus sa Matthew chapter 7. 말씀을 기억해 봅시다. Sino ang makakapasok sa kaharian ng langit? 어디 Ang gumaganap ng kalooban ng Diyos. 그날 이 Sa ganitong paraan tinatakda ang buhay pagkatapos ng araw na iyon. 오늘날 Dahil ang mga simbahan ngayon ay may mga ganitong maling paliwanag mula pa sa Genesis chapter 1. 가지고 Kahit na nagbabasa sila ng Biblia, 뒤죽박죽 humahantong sila sa mga di magkakatugmang konklusyon. 내릴 수밖에 없었던 것입니다. Nais ng buong sangkatauhan na pumunta sa langit. 자기를 다 Para makarating doon, dapat nating ganapin ang kalooban ni Ama. Ang kalooban ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pananampalataya, hindi lang sa Diyos Ama, kundi pati kanino? 어머니 하나님을 Dapat tayong maniwala kapwa sa Diyos Ama at Diyos Ina. 신앙이 되어야만 Hindi ba ipinaalam sa atin ng Diyos na sakalang tayo magiging bahagi ng makalangit na pamilya? 않습니까? 히브리서 Tingnan natin ang Hebrews chapter 12 verse 9. 함께 살피겠습니다. Ayon sa verse 9, may isang ama na nagsilang sa ating katawan at may isa ring ama na nagsilang sa ating mga kaluluwa. 하나님의 아버지가 계십니다. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Gaya na may ama sa sistema ng pamilya sa lupang ito, 제도 속에 sino rin ang umiiral sa espiritual na mundo? 계시지만 우리 영의 세계에도 누가 계신다? Umiiral din ang ating ama. 누가 계신다고 했습니다. Gaya ng may pisikal na ama, 영의 아버지도 may espiritual na ama rin. 또 May mga anak din, hindi ba? 자녀들이 있지 않습니까? 그렇다면 Kaya dapat na may mga espiritual na anak, hindi ba? 자녀가 있어야 되지 않겠습니까? 고린도후서 Tignan natin ang 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ano? Ama sa inyo. At kayo'y magiging ano? Aking mga anak na lalaki at babae. Kaninong salita ang mga ito? Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinabi ng Diyos, ako ang inyong ama at kayo ay aking mga anak. Ang ama, anak na lalaki, anak na babae at mga anak ay mga titulong ginagamit sa isang pamilya. Gayunman, nawawala ang ina rito. Kaya nasusulat sa Galatians chapter 4 verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ating ina. Gayon din, sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ipinapakita nito na umiiral ang Diyos Ina. Pagkatapos, ang ugnayan ng pamilya ng espiritual na ama, ina at mga anak ay naitatatag. 가족 구성원의 관계가 온전히 성립되기 때문에 Kaya ang Diyos ay pumarito sa lupa 2,000 taong nakalilipas 하나님의 para ituro sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos 라는 사실을 na magkakaugnay sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. 우리에게 가르침을 주신 것이었습니다. Ang Biblia ay kalooban ng Diyos. 것입니다. Kung mabibigo tayong magkaroon ng sapat na pananampalataya sa mga ito, haharap tayo sa miserableng kahihinatnan pagkatapos ng araw na iyon. Sasabihin ng mga tao, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan? 행했는데
Kung gayon, bakit hindi mo kami hayaang makapasok sa kaharian ng langit? Pagkatapos, sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga lumalabag sa kautusan. 무조건 가는 Kaya sinabi ng Diyos na hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi sino lang? Ang mga gumaganap ng kalooban ng Ama. 어머니 Kung gayon, kalooban ba ng Diyos na maniwala tayo sa Diyos Ina o hindi? Hindi ba ginamit ang salitang Elohim ng 2,500 beses sa lumang tipan? 하지 않았습니까? Sa katunayan, ang salitang Elohim ay nangangahulugang mga Diyos. 라는 뜻입니다. 정확히 표현하면 Sa wikang Hebreo, may pang-isahang pangalan na Eloah. Kung gayon, bakit ang Diyos ay tinutukoy bilang Elohim? Sa wikang Koreano, hindi ba't may idinaragdag tayong panlapi sa dulo ng pangalan para gawin itong pangmaramihang anyo? Gayon din sa wikang Hebreo, sa salitang Eloah, idinaragdag ang panlapi na im. Sa Ingles, ito ay gaya ng pagdaragdag ng S sa dulo ng pangalan. Dito, makukumpirma natin na ang Diyos ay hindi iisa, 한분 하나님이 아닌 항상 kundi na ang Diyos Ama at Diyos Ina ay magkasamang gumagawa mula pa ng paglikha para akayin ang sangkatauhan tungo sa kaligtasan. 과정마다 함께 하셨다는 사실을 확인할 수가 있는 것입니다. Pero hanggang ngayon, maraming simbahan ang nagsasabing, hindi ba kakaiba ang simbahang naniniwala sa Diyos Ina? 그 얘기를 하는데요. Gayunman, dapat nating suriin kung paano nagpapatotoo ang Biblia tungkol sa bagay na ito 준비하는 at maghanda para sa ating kaligtasan pagkatapos ng araw na iyon. 얼마나 여러분 잡습니까? Mga kapatid, gaano kaikli ang buhay ng tao? 분들은 Maaaring isipin ng mga taong nasa kanilang 20s o 30s na mabubuhay pa sila ng matagal. 훅 지나가면 Pero ang mga araw ay lumilipas sa isang kisap mata. 뭐 한 것 Kamangha-mangha kung gaano kabilis na lumilipas ang panahon. 지나가니까 너무 2 o 3 buwan ang lumilipas sa isang iglap. 이런 모든 Kaya tiyak na hindi mahaba ang buhay natin. 할때 Ito ay panandalian lang. 잡습니다. 그래서 Kaugnay nito, may isang anekdota tungkol kay Thomas More 항상 na tumatak ng husto sa puso ko. 한 여운을 남기고 있는데요. 자기의 어떤 Nabilanggo siya dahil sa hindi pagsunod sa utos ng hari, 왕이 했기 때문에 dahil sa sarili niyang relihiyosong paniniwala. 못하고 감옥살이를 하게 되었습니다. Bumisita ang kanyang asawa at anak. Sinabi ng kanyang asawa, Mahal, hindi mo ba pwedeng sabihin na lang na susundin mo ang kagustuhan ng hari? Sinabi ni Moore, Sa tingin mo, ilang taon pa ang natitira sa buhay ko? 20 taon pa. Kung gayon, dapat ko bang isuko ang buhay na walang hanggan para sa maikling 20 taon na iyon? Kaya hindi siya sumuko sa hari. Determinado siya na hindi niya maaaring talikuran ang kanyang pananampalataya na pagsunod sa matuwid na landas na tinuro ng Diyos para lang pahabain ang kanyang buhay ng 20 taon. 그렇게 하고 결국은 이제 Bilang resulta, namatay siya sa bilangguan. 죽임을 이제 그 당했다는 그 내용이 떠올랐습니다. Ganito kaikli ang buhay natin bilang mga tao. 그 유명했던 Kahit ang mga dakilang sikat na mananakop ay hindi na nabibilang sa mga buhay. 지금은 다 이 세상 사람이 아닙니다. Sina Napoleon 호령할 것 at 같은 Genghis Khan 나폴레옹도 na namuno sa mundo 다 없어져 ay namatay rin. Ang mga tauhan na iyon, na ang mga pangalan pa lang ay makikilala nyo, ay lumisan lahat sa mundong ito. 나가 있습니다. Isinasapamuhay na nila ang buhay pagkatapos ng araw na iyon. Mga kapatid, ang buhay pagkatapos ng araw na iyon ay darating din sa atin. 그렇다면 Kung gayon, hindi ba't dapat tayong maghanda para sa araw na iyon na biglang darating sa atin? 정거정하면 이 Kung magiging kampante tayo, ang panahon ay mabilis na lilipas. Mula sa sandaling ito, dapat na maging determinado tayo at paghandaan natin ang buhay na patungo sa langit. Ano ang tinuro sa atin ni Jesus? Dahil sinabi ni Jesus na, ang gumaganap ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kaharian ng langit. Tayo ay maging mga taong umaasa para sa walang hanggang kaharian ng langit, nang may lubos na pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina.
다시 한번 부탁을 드리겠습니다. Nang nirecord ng Diyos ang Biblia, nag-iwan siya ng isang napakahalagang tagubilin sa aklat ng Revelation. 남기셨습니다. Tingnan natin ang Revelation chapter 22. Tignan natin ang chapter 22 verse 18. 18. 말씀 보겠습니다. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. 증거하노니 Ang aklat na ito ay tumutukoy sa Biblia. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. 버리시리라 하고 했습니다. Ang mga salita ng Biblia ay hindi kailanman dapat na baguhin ng mga tao. 고치거나 수정해서는 안 됩니다. May dahilan kung 수정할 수 bakit. 없는 이유가 있죠. Hindi ba tinutukoy ng Biblia ang Diyos bilang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? 이 성경 66권 Ang Biblia ay ang mga salita ng Diyos. 하나님의 말씀 Kung iisipin natin ito bilang mga salita ng hari, ang mga ito ay isang maharlikang utos. 그 어명을 Maaari bang basta-basta baguhin ng isang mataas na opisyal ang utos? 고위 관직자라도 임의대로 Hinding-hindi. 절대 없습니다. Kaya tinuturuan tayo ng Biblia na tanging ang gumaganap ng kalooban ng Ama ang mabubuhay sa kaharian ng langit pagkatapos ng araw na iyon. 그렇게 알려주고 있습니다. Noon, nalalaman nating lahat na iisa lang ang Diyos. 라는 내용으로 전부 그렇게 알고 배워왔습니다. Gayunman, nang tanggapin natin ang katotohanan ito, naunawaan natin na kung may Diyos Ama at Diyos Ina, tayo ay nagiging magkakapatid. 자매 관계가 되고 Gayon din, hindi ba nasusulat na ang ugnayang ito ay naitatatag sa pamamagitan ng Pasko ng Bagong Tipan? 되어 있지 않습니까? 마태복음 Tignan natin ang Matthew chapter 26 verse 17. Chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin. Ang ano? Ang Pasko kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. 절을 예비하였더라 하고 했습니다. Kaninong kalooban ang Paskwa? 누구의 뜻입니까? Ito ay kalooban ng Diyos. 오늘날 6월 Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang ipagdiwang ng mga tao ang Paskwa. 니케아 종교 Dahil ang Paskwa ay inalis sa konseho ng Nicaea noong AD 325, 또 지키지 않습니다. walang simbahang nagdiriwang nito hanggang ngayon maliban sa ating Church of God. 예수님께서 Ang Paskwa ang iniutos ni Jesus sa kanyang mga alagad. 내용이죠. 예. 우리 계속 Pumunta tayo sa verse 26. Tignan natin ang tagpo kung kailan nila ipinagdiwang ang Paskwa. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Sinabi ni Jesus na ang tinapay ng Paskwa ay ang kanyang banal na katawan. Tingnan natin ang verse 27. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito, ang alak ng Paskwa, ay aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Pag ipinagdiriwang natin ang Paskwa, namamana natin ang laman at dugo ng Diyos. Minamana ng mga anak ang laman at dugo ng kanilang mga magulang. Kung gayon, ano ang dapat na mayroon ng mga may karapatang tumawag sa Diyos na Ama at Ina sa pamamagitan ng Paskwa? 뭐가 있어야 됩니까? Hindi ba dapat na mayroon silang dugo ng buhay ng Diyos? 속에 존재해야 되지 않겠습니까? Ito ang dahilan kung bakit inutos sa atin ni Jesus na ipagdiwang ang Paskwa at sinabing, "Pinakahangad kong kainin ang Paskwa na ito." 6월절을 Nilarawan din niya kung anong uri ng tipan ang Paskwa. Ito ang bagong tipan. 이건 잘 Ang ibig niyang sabihin ay, ang tipang ito ay hindi kailanman mawawala at hindi kailanman maglalaho. Sa pagsasabi nito, hindi ba niya ipinagkaloob sa atin ang Paskwa ng bagong tipan 그칠 일을 허락. bilang ang walang hanggang tipan? 오늘
Ngayon, ginagalang natin ang makalangit na Ama at makalangit na Ina. Ipinagkaloob ng Diyos ang espiritual na dugo sa mga minamahal na kapatid sa Zion. Kaya sa John chapter 13 verse 34, ano ang utos na ibinigay sa atin ng Diyos? Sinabi niyang, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Ano ang dapat nating gawin? Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad. Mga kapatid, ang bawat salita ay may kahalagahan at kalooban ng Diyos. Huwag natin itong kalimutan at isagawa natin ang kalooban ng Diyos para makabalik tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Dapat tayong maghanda para sa buhay pagkatapos ng araw na iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, sino ang mamumuhay ng masaya sa kaharian ng langit? Sino ang makakapasok sa kaharian ng langit? Tanging ang gumaganap ng kalooban ng Ama ang makakapasok doon. Ngayon, nais kong hilingin sa lahat ng ating mapagbiyayang kapatid na iukit sa ating mga isip ang lahat ng katuruan ng Biblia sa pagsunod sa kalooban ni na Ama at Ina. Mabilis nating hanapin ang ating mga nawawalang kapatid na nananabik kina Ama at Ina at sa Zion at gabayan sila tungo sa katotohanan. Umaasa na ang araw na ito ay magsisilbing isang pinagpalang araw sa pagbuo ng magaganda at mahalagang yugto sa paglalakbay tungo sa langit. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.